Have a great day, everyone. The grace of the Lord be with you. Welcome to the part two of our episode on the lost, the least, and the brokenhearted. According to Matthew 25:40, whatever you did for one of the least of those brother and sister of mine, you did for me. Have you been broken? I guess every one of us ay nasaktan na. Hindi man natin gusto, pero sadyang mapagdadaanan mo talaga. Pero minsan kailangan i-appreciate at magpasalamat pa ang mga gitong pangyari dahil kasi sometimes, it's a wake-up call. Kung sa love life, mabuti nang masaktan sa katotohanan kaysa maging manghid para lang ipaglaban. Oh my God, sorry, hugot ako ngayon. Siguro hindi pa talaga kayo handa o may nakalaan na mas mabuti kaysa sa kanya. Just think of the positive side of the story. Then maglugmok at isipin ang mga hindi magandang pangyayari. Sometimes, the saddest thing ay sarili mong pamilya ang mismong sisira sa buhay mo. Paano ka magtitiwala sa labas kung sa loob ng pamamahay ay magpapasira sa iyo ng salitang tiwala? Psalm 46:10, Be still and know that I am your God. It's an assurance from the Lord na nandyan siya at pwede mo siyang maging ama, kaibigan. Ang ating magulang, kapatid o kaibigan are instruments that will help us or break us in a journey in life. Huwag maging dependent sa tao kundi sa Diyos lamang. And He can make then possible to possible as long as you believe. Although, let's respect our parents at tanggapin na may pagkukulang sila and burden na dala-dala nila. Walang perpektong magulang, mas lalong walang perpektong anak. Sabi nila, paano daw gumawa ng masarap na wine na galing sa ubas? Ang process daw ay kailangang apak-apakan ito, kailangan mong i-pressure ang pagpiga nito para mas maging masarap ang wine. He will test your faith kung hanggang doon ka lang ba ng iyong pananalig. Isipin na mas malapit ang Diyos sa mga humble at broken-hearted. Sometimes, sa pagiging kampante o komportable sa buhay, ang dahilan kung bakit napapalayo natin sa Diyos. Kadalasan, lumalapit lang tayo kung nahihirapan na sa buhay. Huwag isipin na kung pinahihirapan ka ng problema ay binabawaliwa ka na ng Diyos. Paano ka bibigyan ng malaking biyaya kung sa maliit na bagay ay bibigay ka na? Don't give up. Magtiwala dahil malapit ka na sa inyong malaking biyaya. Let us pray. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we ask for forgiveness of always doubting you in my life. Sometimes mahirap talagang isipin kung bakit ganito kalaki ang aking problema. Kahit hindi ko na halos makita ang solusyon. Kasi biling tao, ito lang ang aking kakayanan o paraan na maaring gawin. I believe that you are God of impossible. You can turn things supernaturally because you are God. And we lift up everything to you, dear Lord. In Jesus' mighty name, amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, amen.